Puluhan sa mga balita sa Saili 47. Mga barangay official ipaubos sa training sa DILG-7. Political will kinahanglang ipatigbabaw. Mga operator sa modern jeepney sa dakbayan sa Subo dili mo salmot sa nationwide transport strike ug mga adlaw. Duha ka mga pagpamusil sa amihan ng bahin sa dakbayan sa Subo nasulbad gilayon. Mga responsable nadakpan. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katauhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nagunang kasayuran nga angay natong masayran. Ako si Dennis Tabar. Tulumanon sa patas nga mga balita ug opinyon. Ako si Danica Caballes. Kini ang Saili 47. Og karon sa kompletong detalye sa atong mga balita, Department of Interior and Local Government mopahigayon og training sa mga barangay officials karong unang quarter sa sunod nga tuig. Dungan kini sa pag-awhag ngadto kanila nga ipalakanunay ang political will. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Sa Saka News Forum, gipahibaw sa Department of Interior and Local Government 7 nga ipahigayon karong unang quarter sunod tuig ang training sa mga bag-ong barangay officials. Kabahin kini sa neophyte training gikan sa Local Government Academy din mahibaw-an ilabi na sa mga first time sa pagka-opisyal ang mga lagda bahin sa lokal nga panggobyerno. Ilabi na nga gilauman sa mga opisyal ang pag-atubang sa mga wag tuo nga suliran sa barangay din ila kining sulbaron. Ipaygayon sa matag LGU ang training gikan sa DILG din aduna sila gianda mga crash course bahin sa lokal nga panggobyerno. We ask our department in charge of that, which is another department sa DILG, and what they said is that they are still finalizing pangkaroting plans on how they would go about the training. Giawag sa DILG-7 ang mga bagong opisyal sa barangay nga ipalabi sa kanunay ang political will alang sa kayuan sa ilang mga konstituente. Samtang milingkod usab ang DILG isip usa sa mga gikwang panelists sa mandatory training sa mga sangguniang kabataan officials. Labantayan nila nga nahimong participative ang mga batanon human gipaubos sa lecture bahin sa local governance. The rules gitulod nato sa ilang SK officials are those that are specifically mandated by our sangguniang kabataan nga laws, and there are also amendment to that, so usab sa DILG-7 nga nasulbad na ang issue bahin sa transition tali sa outgoing ug incoming barangay officials dungan sa panghinaut nga mahapsay kini kadugayan. Gian Navarro, CCTN News. Chairman sa Commission on Elections, personal nga nagpakisayod sa kahimtang sa Central Visayas ato sa nakalabay nga barangay ug sangguniang kabataan elections. Gipasalamatan niya ang tanang mga niabag alang sa malinaw nga pagpahigayon sa eleksyon. Ang kasayuran ni hatod pagbalik ni Gian Navarro. Nag-convene karong adlaw ang Regional Joint Security Control Center kon RJSCC sa Capital Social Hall dakbayan sa Sugbo. Nagpaigayon sila og post-election conference nga gipanguluan sa Commission on Elections 7 uban na mga sakop sa kapulisan, kasundaluhan ug ubang partners. Nahimong espesyal nga dinapit si COMELEC Chairman Attorney George Erwin Garcia og nagpakisayod sa kahimtang sa Central Visayas sa nakalabay lang nga barangay ug sangguniang kabataan elections. Gitugi sa mga hipi sa kapulisan ang best practices o mga sulirang nahiaguman kung isgutan ang seguridad atol sa panahon sa eleksyon. Mato di Attorney Garcia nga magamit ang mga nakuhang inputs alang sa kahapsay sa musunod pang mga eleksyon dinhi sa Sugbo ug sa rehiyon. Wala talagang isang perpektong proseso, walang isang perpektong sistema sa pagsasakatuparan ng isang napakahirap na undertaking katulad ng isang eleksyon. Subalit, alam nyo, ang kagandahan dyan, we can always make adjustment. We can always make necessary changes in the next succeeding elections. Ang importante, we learn from
our experiences and we learn from the past. Personal usab siyang nagpasalamat sa mga stakeholders ug ubang partners nga may nag-abag sa kamanlinawon sa panahon sa eleksyon. Yan ang panahon na giila sa COMELEC 7 ang mga buhatan sa kapulisan, kasundaluhan, Coast Guard ug ubang partners. Ako personal nating pinuntahan itong Cebu, ang ating rehiyon upang pasalamatan ang ating pong PNP, AFP, Philippine Coast Guard at iba pang ahensya ng pamahalaan na talagang sumuporta, tumulong sa Commission Elections upang maisagawa ang isang napakaayos, napakalinis at napaka-successful na barangay and SK elections. Sa wala pang mismong exit conference, nakigimamat si Attorney Garcia ngadto ni Gobernador Gwendolyn Garcia. Sa naitabong courtesy visit, kipaambit sa gobernador ngadto sa COMELEC chairman ang mga nabuhat sa Cebu Provincial Government. Malaki at kitang-kita yung mga pagbabago at siyempre sa isang katulad ko na dating practitioner na madami mga nahawakang kliyente rin dito sa buong probinsya ng Cebu, nakakatuwa at napakasarap bumalik dito sa probinsya ng Cebu. Ian Navarro, CCTN News. Nangunay si Gobernador Gwendolyn Garcia sa pag-abli sa bag-ong buhatan sa Vice Mayor's League of the Philippines Cebu Chapter kaganinang buntag. Kuyog niya ang presidente sa BMLP nga si Cebu City Vice Mayor Raymond Alvin Garcia ug uban nga mga vice mayor gikan sa managlahing lungsod sa probinsya. Ang bag-ong na-renovate nga buhatan sa BMLP nahimutang si katulong andana sa Legislative Building sud sa Capitol Compound. Himuon kining buhatan sa mga vice mayor nga mobisita dinhi sa Sugbo o Extension Office usab ni Vice Mayor Garcia. Ikaduhang supplemental budget sa kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo nga mobalor og 334 million pesos. Giduso na sa Committee on Budget and Finance. Lakip niini ang gitakdang bonus sa mga kawani sa City Hall nga tag 35,000 pesos. Ang kasayuran hatod ni Shariza May Uy. Ginuso na sa Committee on Budget and Finance ang 334 milyones ka pesos nga ikaduhang supplemental budget ngadto sa konseho. Matod ni Attorney Jeron Castillo, ang OIC City Budget Officer sa Cebu City Hall, ang 175 milyones nga pondo giduso nila ngadto sa konseho aron sa pagtuon niini aron nga makuhaan na og pondo. Nalakip sa giduso nga ikaduhang supplemental budget alang sab sa gisaad ni Cebu City Mayor Michael Rama nga 35,000 ka pesos nga Christmas bonus alang sa tanan nga mga regular ug casual empleyado sa Cebu City Hall. We allocated 175 million for the 35,000 financial benefits sa employees. Samtang nang hinaot si Cebu City Acting Mayor Raymond Alvin Garcia nga dalion sa konseho ang paglabang sa ikaduhang supplemental budget. Diin kuwaon ang maong pundo gikan sa mga gipang-realign nga mga proyekto sa syudad nga wala pa matuman. Deliberate on this as fast as possible para ma-release na natos mga empleyado. Sherry Zameuy, CCTN News. Giauhag sa Department of Science and Technology ang publiko nga seryosohon ang gipatuman nga earthquake drill. Subay kini sa nitabong linog sa Southern Mindanao niadtong Biyernes, diin 8 ka mga kinabuhi ang nakalas ug daghang struktura ang nagaguba. Matod ni DOST Secretary Renato Solidom, nga wa gisunod sa katawhan ang dock cover and hold nga mao'y gitudlo sa matag earthquake drill. Kini tungod kay nabantayan niya nga nanagan ang katawhan sa dihang kusog ang pag-uyog sa yuta niya ng panahuna. Gihangyo usab ni Solidom ang mga local government unit nga susihon ang kalig-on sa mga edipisyo sa higayon nga mutay-og ang kusog nga linog. Musunod, mga operator sa modern jeepney sa dakbayan sa Sugbo, dili mo salmot sa transport strike sa Piston Cebu ug mga adlaw. Kana ug uban pa mga balita sa magbalik sa Zaire 47. Balik sa ato mga balita, mga operator sa mga modern jeepney sa dakbayan sa Sugbo mipasalig nga dili sila musalmot sa ilusad nga nationwide transport strike sa Piston Cebu. Ipakatap usab sa kadalanan ang mga enforcer sa CCTO aron pag-abag sa mga mapiktuhang pasahero. Ang kasayuran ihatod ni Shariza May Uy.
Walay ang kabalaka ang mga commuters sa dakbayan sa Subo sa ipegayon nga nationwide transport strike ugmang adlaw. Kinuman nga mipasalig ang mga modern jeepney operators sa Subo nga dili sila mosalmot sa lapad nga transport strike. Matud ni Raquel RC, ang Executive Director sa Cebu City Transportation Office, nga nakadawat og suwat ang iyang buhatan gikan sa mga operators nga mipahibaw nga magpadagan ang ilang tanang sakyanan. Ang pagkakaisa ng mga samahan ng chopper at operators nationwide kung piston mupahigayon og paghunong sa pagpamasada tungod sa ilang gipangayo nga usbaw sa plitihan na tibuok nasod tungod sa padayon nga pagsaka sa presyo sa petrolyo ug patasan ang tagal sa pagtukod sa mga biyahe sa mga tradisyonal nga mga public utility vehicles. Ni-assure ang ato ang mga operators nga members sa Traffic Management Council nga mo willing sila mo field sa ilahang mga transport nga members sa ilahang cooperatives. Bisan pa man nga mipaabot og pagsalig ang mga nakalanlaing grupo nga dili magapil-apil sa transport strike, nakaandam gyapon ang mga green buses ug mga sakyanan sa kagamhanan sa Sugbo nga mamahimo nga magamit sa mga commuters. Aron nga malikayan ang pag-abusar ug uban pa nga mga driver sa jeep, ipakatap sa CCTO ang ilang mga tawo sa kadalanan aron nga masiguro nga ana gihapon ang mga jeep sa ilang mga assigned nga ruta. Well, see to it nga unsay ruta nga inyuhang unsay ruta nga naka-assign sa inyo sa inyong traffic line ato i-observe gihapon nato unsa ang traffic line. Haron ang green buses adto na fill in sa inuntang adunay kakuwangan. Ibutyag usab ni Raquel RC nga dili nila ipagamit ang Fuente Osmeña Rotonda sa mga kalihukan sa mga nagprotesta nga mga drivers o operators nga sakop sa piston tungod sa nagpadayon nga construction sa bus rapid transit apan mamahimo sila nga makalusad sa programa sa downtown areas sama sa Dana, Colon. Sherry Zamay-Uy, CCTN News. Kapulisan sa dakbayan sa Sugbo apil sa nangandam sa ilusad nga nationwide transport strike sa Piston Cebu ugmang adlaw. Ilang gisiguro nga hapsay ug malinawon ang lihok protesta sa pipila ka mga drivers sa Sugbo. Ang kasayuran hatod ni Arnold Bustamante. Apil nga nangandam ang kapulisan sa dakbayan sa Sugbo sa ilusad nga transport strike sa pagkakaisa ng mga samahan ng chopper at operators nationwide kung Piston Cebu Chapter. Mibutyag ang mga grupo nga ilang sugdan ang paghunong sa pagmamasada sa laga mga membro sa alas 5 sa kadlawon nga gipanglantawan nila nga salmutan sa 200 ka mga sakop niini. Si Police Lieutenant Colonel Janet Rafter, ang Deputy City Director for Operations sa Cebu City Police Office na kanayon nga nagmeeting na aga mga opisyal sa Cebu City Transportation Office kung CCTO ug ang kapulisan kuno si angayan nila nga buhaton. Ang ato ang kapulisan niya na labi na gid ang atong intel no, but again kung madayon man gani kini kami nga kapulisan willing gid kami mo assist diha sa unsa among matabang, but sa pagkahibalo nako ana pay meeting karon ang Traffic Enforcement Board, so basig mahibalan pa nato gid unsa gyud mahitabo ug mangkuan ugma gyud. Moabag ang mga pulis personal sa mga traffic enforcers sa CCTO nga gipakatap diha sa kadalanan aron mahapsay ang dagan sa trapiko ug dili magubot aga mga manakayay nga mamauli silang tagsa-tagsa ka mga panimay. Kung gikinahanglan nga gamito ng ilang mga patrol cars ila kining buhaton aron dili matanggong ang publiko gumikan sa transport strike. Kung unsa may maserbisyo namo matabang mahatagag comfort ang ato ang manakayay nga atong publiko nga manakay ugma in case magani madayon gyud ang transport strike mo daw muhatag gyud kami sa amo ang pwede mahimo. Aman gipahibaw ni Raptor sa CCTO nga dunay daghan nga mga modern jeep operators ang gibutya nga dili sila mosalmod sa transport strike ug padayon sila nga mobiyahe apan matud pa niya aduna matud pa giandam nga sakyanan ang kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo kung daghan na nga mga pasahero nga matanggong diha sa kadalanan. Arnold Bustamante, CCTN News. Ikadawang hugna sa pinansyal nga hindabang sa mga persons with disabilities sa dakbayan sa Mandaue nga nagkatidad og tag 3,000 pesos gipanghatag na. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Nadawat sa persons with disabilities sa syudad sa Mandaue ang ikaduhang hugna sa ilang pinansyal nga ayuda nagkantidad og 3,000 pesos. Kung ano gud siya kanang mao na pinaskuhan sa dakbayan sa Mandaue ngadto sa mga persons with disability. Ang ceremonial distribution gipahigayon sa Mandaue City Sports Complex di nahatagan ang meal trays kinintos ka mga miyembro. Ang ubang miyembro makadawat silang alawan sa distribution nga ipahigayon sa matag gymnasium sa ilang barangay karong adlaw. Onde ra ni siya pero katong uban dili na maka-abil because of
following reasons, doon na pa itulog adlaw palugit nga ato na mismo sa City Treasurer's Office ko. Ang Mandawi adunay kapin 5,300 ka rehistradong PWDs. Ang unang tranche sa financial assistance gihatag ni adtong Abril. Gianunsyo usab ni Mayor Jonas Cortez ang plano sa syudad nga matabangan ang mga PWDs nga magamit ang ilang talento aron makakita sila og panginabuhian. In fact, atong gitagaan og opportunities atong PWDs. Gitagaan nato og puhunan anuban, kooperatiba, no? Kay mahimo man kayo, posible gibuhat na nila sa umapan, no? Nga naay kooperatiba, i-jump out na to to form yourselves as cooperative. Tagaan na itong igong pondo. Nga anak, why? Ang trabaho, ganoon sa inyong tugkaran. Kita mo to nga ang PIDAW o ang CSWS maoy mo negotiate, so naay barangay naay mga barangay nga kanang pwede sila makikuan among sabuton ang kompanya o ang barangay nga mga asosasyon para adto sila mo mukuan og mga job out nga mga trabaho para sa persons with disability. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Usa ka kongresista miawhag sa LTFRB ug mga bangkong gipanag-iya sa gobyerno nga himuong sayon ang pautang ngadto sa mga public utility vehicle operators. Kinahanglan usab nga paspasan pa ang pagproseso sa maong pautang aron madali ang PUV modernization program. Ang kasayuran nihatod ni Gian Navarro. Awhag di Agri-Party List Representative Wilbert Lee ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board, Land Bank of the Philippines ug Development Bank of the Philippines nga himuong paspas og sayon ang pautang ngadto sa mga PUV operators. Gipaagi kini sa House Resolution 1474 sa Kongreso nga nag-awag usab sa daling pagproseso sa maong pautang aron maabagan ang transport sector sa gitingwang PUV Modernization Program. Matod sa resolusyon nga kinahanglan sayon ang pangayuong rekisitos gikan sa mga franchise owners, kooperatiba o korporasyon aron daling maaprubahan ng pautang. Pinasikad ang House Resolution sa nagpadayong transport strike sa kauluhan ug ubang bahin sa nasod. Dini protesta ang December 31 deadline sa franchise consolidation. Nakita hinuon sa kongresista nga delikado ang panginabuhian sa mga anaa sa maong sektor tungod sa tingwa sa kagamhanan nga himong moderno ang pampublikong transportasyon sa dalan. Nasayran nga ang Land Bank o DBP adunay special loan program alang sa masayon nga access sa PUV operators sa pagmoderno sa ilang mga sakyanan. Pinaagi kini sa Speed PUV Loan Program sa Land Bank o Program Assistance to Support Alternative Driving Approaches kon Pasada Financing Program sa DBP. Apan nakita ni Kongresista Lee nga kinahanglan pang sukit-sukiton pag-ayo ang loan application aron kini maaprubahan. Gian Navarro, CCTN News. Kapin sa 10,000 ka mga debuto sa Birhen sa Regla miduyog sa solemn procession kagahapon. Kapulisan mihulagway nga malinawon ra ang maong kalihukan. Ang kasayuran ihatod ni Patch Anthony Inso. Di kabat sa 10,000 ka mga deboto sa Birhen sa Regla ang misalmot sa solemn foot procession kagahapon sa hapon. Nagsugod ang prosesyon sa alas 4 sa hapon, diin gihulagway nga malinawon ang pagpahigayon nini. Nasayran nga ang maong kalihukan kabahin sa kapistahan sa Birhen sa Regla karong adlaw. Si Police Lieutenant Colonel Christian Torres, spokesperson sa Lapu-Lapu City Police Office kan LCPO, nagkanayon nga gumikan sa mga kalihukan nga may kalabot sa kapistahan. Mukabat sa 700 ka mga police personnel ang ilang gipakatap aron sa pagbantay nini. Since from the start sa itong activity, ma'am, na may mga package security preparation na, pero karon till gahapon katong siguro until karon until ugma man atong full force na to sa personnel. So tanan sir, tanang personnel na to 700 plus PNP personnel na Lapu-Lapu is on full alert status. Paday nasab nga naka-full alert status ang kapulisan aron pagsiguro sa kahapsay o kalinaw sa kapistahan. Gawas nini, apil nga mibantay sa kapistahan ng mga force multipliers gikan sa mga nagkadaiyang barangay. Yung mga itong ibantayan sir, hindi mga ginaibulan sa mga tao karong adlaw ang dilugma ang mga deployment sa simbahan na sa mga pantalan. Sa
Samtangan wala hinon makatala ang kapulisan og mga krimen o kagubot nga may kalambigitan sa kapistahan. Foch Anthony Inso, CCTN News. Cebu Archbishop Jose Palma niawhag sa mga deboto sa Birhen sa Regla nga magpasalamat human nakalingkawas sa mga hagit sama sa COVID-19 ug bagyong Odette. Atol kini sa Pontifical Mass nga gipasiugdahan ni Palma atol sa kapistahan sa Birhen sa Regla. Ang kasayuran hatod pagbalik ni Foch Anthony Inso. Ang pagpangayo og pasalamat sa labang makagagahom human makalingkawas sa mga hagit sama sa COVID-19 ug bagyong Odette moy unod sa wali ni Cebu Archbishop Jose Palma atol sa Pontifical Mass nini sa kapistahan sa Birhen sa Regla kaganihang buntag. Suma ni Palma nga angay nga magpasalamat ang katawhan human nga makabangon sa maong mga katalagman. Human kita makalabang sa krisis sa COVID-19 naglabahing nga mga tuig. Human kita nakalabang sa perwisyo bagyo Odette o lain-laing mga pagsulay. Ang atong pagtanaw sa atong panahon karon, balik kita sa halos normal na kahimtang. Mao nga duna kita irason paghimaya pagpasalamat sa Dios. Kita nga nakalabang. Nasayron nga kapistahan sa Birhen sa Regla karong tuiga nagtangag og tema nga Maria kauban sa paglawig sa BEC sa sinuduhanong simbahan. Sa Manny Palma nga labing bililhon sa panaw o paglawig sa kinabuhi sa tao mao ang pag-abot sa langit kinigumikan kay buot sa Birheng Maria nga matagamtaman usab sa katawhan ang kalipay nga yang naangkon sa langit. Laktod nga pagsabot sa atong paglawig sa atong journey uban si Mama Mary aron kining paglawig atong buhaton diha sa panaghiusa, pagsalmot o pagtuman sa atong misyon. Amen. Gawas niini dili raw sad kita mag-inusara sa atong panaw tungod kay ubanan kita ni Hesus, ni Maria ug ang labang makagagahom. Foch Anthony Inso, CCTN News. Mosunod, duha ka mga pagpamusil sa amyan ng bahin sa dakbayan sa Sugbo na sulbad gilayon, mga responsable na dakpan. Kanauguban pa mga balita sa magbalik sa Zaire 47. Balik sa atong mga balita, duha ka Korean national gisikop sa mga operatiba sa National Bureau of Investigation tungod sa human trafficking. Ang mga Koreano giingong mag-livestream og mga malaway nga buhat tali sa Korean nga lalaki o Pinay gamit ang usa ka mobile app. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Nasikop ang duha ka Korean national sa operatiba sa National Bureau of Investigation sa Cebu District Office tungod sa human trafficking activities. Giila ang mga Koreano nga sila si Tae Young-han, 51 anyos, o Yoon-yong Kim, 28 anyos. Nasikop sila ni adtong Domingo sa gipahigayon nga operasyon sa usa ka condo unit sa Barangay Mactan, Syudad sa Lapu-Lapu. Sila nasakpan nga nag-broadcast sa live stream. Ang Korean national giingong mag-live stream og sexual activities tali sa Koreanong lalaki ug Pinay sa usa ka Korean mobile application na available lang sa mga subscribers niini. So you cannot access the website or the apps if you are not a member of the group, mostly Koreans, and at the same time you cannot access also the actual live activities if you will not pay. Kanang streamline live stream, no? There must also be payment for that. So duwa na kay membership fee, then another payment is kanang actual conduct of live show through live stream. Ang agent in charge ni ingon nga matod sa informant, nag-hire ang mga Korean og babae lakip na minor de edad nga dadon sud sa unit di ni pahigayon ang live stream og sexual acts.
Matod ni Pura nga ang mga Pinay nakahibaw sa negosyo, hinuon sila gihatagan og maskara aron matago ang ilang identity. Sila hatagan og 5,000 pesos matag human sa live stream. Atol sa operasyon, naluwas ang 19 anyos nga uyab sa usa sa mga sospek og may testigo batok kanila. Nasakmit usab ang pipila ka mga butang nga gigamit sa mga sospek sa paghimo og sexual content alang sa ilang live streaming. Okay, as per information from the confidential informant, it would rely on the availability of subscribers. So, sa kutog ni Chief nga lucrative niya siya nga business kay I think they would not live stream without payments of for live stream. So, mura siya on demand ang basis niya. Gawa sa pag-operate sa maong matang sa negosyo sa Lapu-Lapu, matod ni Agent Pura nga aduna usab nag-operate susama niini sa Angeles City sa Pampanga. Base na sa ilang nadawat nga impormasyon, nag-operate usab kini sa mga nasod sa Southeast Asia. Sindikato, and in fact, when we were able to access the unit, there was a live play of sexual activities, same with this group, in Thailand, in East Timor, I think, yun. Paano sila, bali share sila ba? Ang duha ka Korean nationals mag-atubang og kaso kalapasan sa qualified trafficking in person sa Section 4 sa Republic Act 1182 o ang Expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2022. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Gwardya nga gialarma nga armado sa sitio Tarcom, Barangay Lahog sa Dakbayan sa Sugbo, gidakop sa mga pulis kagabi. Giila ang didakpang si Magindo Heredera, 36 anyos ug nagpuyo sa maong lugar. Subay sa sunod-sunod nga pagpamusil sa Barangay Busay ug Lahog, ang Mabolo Police Station mipahugot sa pagpatrolya apan nakadawat sila og tawag nga adunay armado sa maong lugar. Dali silang miresponde ug naabtan ang dinakpan nga nagdala og kalibre 22 revolver Smith ug dunay 8 ka mga bala. Balay Suyupanan sa Dakbayan sa Tagbilaran girunda sa mga sakop sa PNP ug PDEA kagahapon. Miresulta kini sa pagkasikop sa giingong drug den nga maintainer nga si Andrew Michael Santa Catalina, usa ka call center agent. Lakip sa mga nadakpan, mawa sila si Joshua Antuque ug Mike Lunasin, pulos mga hamtong na ang pangidaron. Nakuha sa mga operatiba ang upat ka mga pakiti nga gituho ang shabu nga mukantidad og kapin 74,000 pesos. Kasong kalapasan sa Comprehensive Dangerous Drug Act ang giandam sa mga kaso nga pasaka ngadto sa mga dinakpan. Duha ka mga pagpamusil sa amihanang bahin sa Dakbayan sa Sugbo daling gisulbad sa Mabolo Police Station. Kinihuman nga nadakpan ang duha ka mga sospek atol sa ilang follow-up operation. Ang kasayuran ni hatod ni Gian Navarro. Daling gisulbad sa Mabolo Police Station, ubos sa pagdumala sa hepe nilang si Major Eranio Regidor, ang duha ka mga pagpamusil, human nadakpan ang duha ka mga suspek sa ilang follow-up operation. Una nadakpan ang responsable sa pagpusil patay kang Marvin Caballes, 19 anyos nga habal-habal driver sa Sitio Nivel, Barangay Busay, nga mao si Wilbert Bellarmino alias Pungkol, 23 anyos nga taga Sitio Golden Valley, Barangay Lahog. Naitabo ang pagpamusil alas 12:15 sa Domingo sa kadlawon, apan nadakpan ang suspek pagka alas 9 sa gabi. Drugs ang usa sa mga motibo sa krimen. Tungod kay dunay dakong utang ang biktima nga si Caballes sa illegal nga droga sa ka drug player nga mo kantidad sa 60,000 pesos. Diin si Pungkol ang gisugo matod pa nga mulikida sa biktima bugti sa bayad nga 30,000 pesos. Pagka alas 3 sa kadlawon, ang amahan ni Marvin Caballes nga si Marwin, 38 anyos, ang gitumbok nga mo'y namusil sa ka babay nga dunay problema sa pangisip dito sa Sitio Tarcom, Barangay Lahog. Ang biktima giila sa mga silingan nga si Marites Caparida, 38 anyos nga nagpuyo sa mong dapit. Sa follow-up operation, nadakpan si Marwin Caballes niadtong Lunes sa hapon ug nakuhaan usab og armas. Si Marwin ang giingong nalambigit usab sa illegal nga drogas uban sa iyang anak nga si Marvin. Gian Navarro, CCTN News. Mao kadtong naglangkob sa atong mga balita sa Sayre 47 atangi ang lamdag ni Tatay Dodong Limchua nga mosunod sa dili madugay.
Ako si Dennis Tabar. Sa atong Christmas countdown, 34 kaadlaw na lang sa dili pa ang Pasko. Ako si Danica Caballes, hangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Saire 47. Magtulad kita sa Balawi, uban sa kabala sa pagkikay, sa puso na lumimanano, pasula, pasula, pasula. Gugma ang angay na kong paambi sa iksuntang bubo, gutong sa pagmahal. Kay kaniya mo lang mapatayag kung sa'y kahulugan sa Pasko. Ito sa pasungan nagpagkatao ang atong Ginoo. Pasuna, 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 ang tulad kita sa Malawi, nawari sa kapana sa pagkikay, sa puso akong ipadalo. Pasuna, 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 pasuna. Lamdag, uban ni Tatay Dodong Limchua. The Gospel according to Luke 19, 1 to 10. Zacchaeus became a wealthy person as a chief tax collector for the Roman Empire. The people anchored such kind of a job not only because of the corruption and abuses involved, but also because it was unpatriotic. Yet within him lay a heart that was ready to be transformed. That was why when he heard about Jesus coming into town, he did everything to see who this miracle-performing man was. When he finally met Jesus, his life was never the same again. Mga kaigsunan, daghang pagtulunan ang atong makatunan sa sugilanon ni Zacchaeus. Ug kana mo'y atong hisgutan karon. We seek Jesus only to find out that He is the one looking for us. As the Good Shepherd, He is willing to leave behind the 99 in order to look for the one who is lost. Biyaan niyang 99 aron kita nga nawala mo yung pangitaon. That is how much He loves us, who are lost through our sinfulness. An encounter with Jesus is transformative. Zacchaeus wanted only to have a glimpse of the man who was always the talk of the town. Gusto lang ta siya muli kung kinsa kaning tawada. Yet when he met him, his life made a 180 degrees turn around. He is now a changed person. Come down quickly, Zacchaeus was literally person the branches of the sycamore tree. No? But as a wealthy man, he was also on top of his own world, looking down on everyone else. For salvation to occur, he must lower himself. We must invite the King into our house. In the gospel story, it was Jesus who actually invited himself to the house of Zacchaeus. Jesus wanted to stay in his house. For sure, Zacchaeus did not expect it, but he agreed with joy to
to receive him. Even he knew that his house was not prepared for the coming of an important guest. Perhaps the house was messy, but what was no problem. Once Jesus was in, everything was put in order. The mess was transformed into a message of salvation. People grumble about Jesus coming into the house of a sinner. People will always have something to say about anything, and most of what they actually say is negative. Jesus and Zacchaeus did not mind what people had to say. Both of them were focused on the new day that had come to the house of Zacchaeus. While there is life, mga kaigsunan, there is always hope for change. What happened to Zacchaeus will happen to anyone else. Sama ka na to, may tabuusab ka na to sa atong pagbago. People can change. Sinner can become saints. There is hope for this world. The change in the life of Zacchaeus was not only internal but also external. It involved of distribution, or rather redistribution of his wealth, which were mostly extorted from the people. Gikan tong iyang mga bandi sa pagpangilad sa mga katawhan. And just imagine what happened if all the rich people today were to distribute their accumulated wealth. Sa kami tamo, kung tanang mga bandianon, mga tanang mga dato, ipanghatag nila ang ilang mga bandi. Muna kana ang meron nga question. So mga kaigsunan, ibutang nato atong kaugalingon sa presensya sa Ginoo, sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Nang itong amahan, tabangay kami nga unta, mausab ang dagat sa mong kinabuhi. Nga unta, ang among pagkadaho, kuhaon unta kini, nimo. Aron kami makamao, manghatag niya itong mga nagkinanglan, kato mga makaluluoy nga nagkinanglan silang matag-adlaw nga pagkaon nga unta kami kamao nga mga hatag kanila nga dili na kinanglan nga kami pangayuan. Tagi kami sa grasya sa dili pagkadaho nga kamao mo tan-aw sa kalisod sa katawhan. Tabangi kami lang itong amahan. Tagtanga ka na mo. Take away all this greed inside us. Give us your mercy and kindness so that we will know how to help our fellow men of what they need. In Jesus' name. Amen. Samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Shalom. See you tomorrow.